Ang bawat sako po ngayon ng asukal ay umaabot sa 2,400 mula sa dating presyo nito na mahigit 2,300 pesos lamang. So doon sa isang sako po ay nakakagawa ng 50 supot ang mga nagtitinda. So halos umaabot po ng piso ang kita nila bawat supot. At sabi po ng mga nagtitinda rito, mukhang isang linggo nang nagkaroon ng pagtataas dito sa presyo ng asukal. Alamin po natin sa isang nagtitinda. So Manong, kailan pa po nagkaroon ng pagtataas sa presyo po ng asukal? Mga 2 weeks na po, ma'am. Ibig sabihin, bago po nagsalita ang ating bagong Pangulo, ay nagkaroon na ho ng paggalaw sa presyo. Opo, ma'am. At kumusta naman ho ang presyo ngayon? Meron ba nakikitang pagbaba o mas tumataas pa? Sa ngayon po, hindi pa naman tumitinag simula nung magbago yung presyo niyan. Hindi pa tumataas ulit. Pero yung sinasabi nyo kanina, magkano po per sako ng asukal? 2.4 ho. Ngayon, dati po? 2.60. Medyo malaki-laki yung pag 140? 140 po ang diferensya. Okay, so paano nakaka-apekto yun sa pagtitinda ninyo? Malaking ho din. Apektado rin ho. Medyo tumutumal din ho ang benta kasi mataas po ang nagiging presyo. Yun ho ang nagiging problema natin. Ano yung panawagan nyo ngayon sa gobyerno natin? Sana po yung mga dealer talaga ang dapat babaan nila para kami nagre-retail po para makasunod kami talagang tamang presyo. Kasi po, ang nakuha po namin ng mataas din po namin ibebenta. Okay, maraming salamat. Isa po sa mga nagtitinda po dito sa Pretil Public Market. So yan po, may mga paggalaw po sa presyo ng asukal for the past 2 weeks at inaasahan na lamang po nila na hindi na ito magkaroon pa ng pagtaas para hindi rin naman maging mataas ang pagbebenta nila sa mga consumers. Mula po dito sa Pretil Public Market, Susan Enriquez, back to studio. Alright, maraming salamat, Susan. Hanapin mo ako Sebo dyan, saan? Sebo, tsaka tira-tira. Ano Sebo de Macho? Hindi, Sebo ano yun eh? Kinakain? Oo, parang ano yun eh. Alam ko yung tira-tira, di ba yun yung parang Ay, mahaba. asukal? Oo. Matamis. Yung Sebo sa Pretil meron yan. Anyway, hindi ko alam yon. Maagang showbiz chika naman po ang sagot ko sa breakfast nyo. At good news ito tungkol kay Cherise Pempenco na aalis na naman for more projects abroad. Ilang araw nga lang nanatili sa bansa ang ating international star after kasi niyang bumirit ng pambansang awit sa inauguration day ni President Noynoy Aquino. Heto at lilipad muli pa Amerika ang ating dalagita. Magsushoot kasi si Cherise sa sikat na Teen Vogue Magazine. O diba, pang Vogue Magazine ang beauty. At bukod dyan, makikipagkita rin daw siya sa mga representative ng magazine na People, Billboard at Rolling Stones. Pero 2 days muna mananatili sa Amerika si Cherise at babalik din ng bansa para ikasa naman ang Asian Tour para ipromote ang kanyang hit single. We'll talk more about her busy schedule mamaya lang sa Intriga Express. Meron pa siya yata sa Ninoy Look, People Magazine and different magazines talaga ang dami. Yun, Billboard Rolling and Stones. Rolling Stones. Good luck, Charis. Yes. Galing. At malapit na natin siyang mapanood sa Glee. Yes. Ugly. Isang episode lang yata, no? One season? One season ba? yata. Wow. At eto naman ang malungkot na balita na patuloy pong sinusubaybayan ng mga Korean novela fans, lalo na yung mga fans ng Endless Love Winter Sonata. Inihatid na po sa kanyang huling hantungan si South Korean actor Park Yong-ha na gumanap sa karakter na Raymond, ang ikatlo sa love triangle ng Korean series. Emosyonal ang mahigit 100 fans na sumama sa funeral. Ilan pa nga sa mga ito tinangkapang harangin ang labi ni Park nang ilabas ito sa ospital at dalhin sa crematorium. Natagpo ang wala ng buhay si Park sa kanyang silid noong June 30 at base sa reports ay nag-suicide ang aktor. Yang taong yan hawak niya yung picture niya Park, yun yung best friend niya si So Ji-soo, who's also an actor, a very sikat na actor. Actually, ang daming mga fellow actors niya talagang dumagsa sa kanya kabilang na yung mga kasama niya sa Winter Sonata. Kasi it's unexpected talaga kasi his career was going so well. Ikaw din ang nagsabi, di ba, na madalas sa kanila talaga, yung mga Oo, suicide. marami sa kanila Marami suicide. talaga, oo. Recently, Yes. dalawa Depressed. magkapatid na aktor at actress nagpakamatay Tsaka din. mostly in that industry. Parang, Right. what does it say about parang the acting industry there? Yung pressure. May isang pag-aaral nga ginawa yung isang actress/student. Tapos lumabas na, I think, mga 70 or 80% of the actors and actresses in South Korea nakakaramdam ng depression. So, I think, kailangan, tutugunan Lipat na lang nila sila ng ano dito. yan. Pressure sa industriya nila. Pressure Yun sa ang ano. Iba eh. Okay, sige. Ingat ka, Sung Ye Kyo. Oo nga, no? Song Hye Kyo. Yung original na Endless Love, si Sung Ye Kyo, si Jenny. Okay, narito na, ikalawang bugso na ating Ronda Reports.
Tatlong hinihinalang snatcher, kalaboso sa Maynila. Yan ang Ronda Report ni Cedric Castillo. Cedric. Kaya Sigan, good morning. Inabutan ng ating team itong si 17 anyos na dalagitan na itago na lang natin sa pangalang Daisy. Maluha-luha pa ito nung makausap natin. Siguro aftershock nung naranasan niya kahapon. Bandang 1:00 ng hapon nang nakasakay ito sa jeep sa isang bahagi ng Santa Ana sa Maynila. Bigla na lang umanong hinablot ng isang lalaki na may kasamang dalawa pa ang bag nitong si Daisy. Sabay baba ng jeep at takmang kakaripas ng takbo. Igan, itong si Daisy ay para sa edad niya ay may kabayatan at maliit na babae lamang. Pero ano kamo ang ginawa niya pagkatapos? Bumaba ng jeep at sinundan ang mga nag-snatch sa kanya. Sa katunayan ay inabutan pa nga raw niya mga ito at kinausap pa siya ng mga suspect. Binalaan raw siya ng isa sa mga suspect na hindi na nito makukuha pa ang kanyang bag. Nang matuntunan ni Daisy ang tambayan ng mga suspect, agad nitong ipinag-alam sa mga otoridad at ang resulta nga, kalaboso ang mga inihinalang mga suspect na naharap ngayon sa kasong robbery. Yan ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa Igan. Maraming salamat, Cedric Castillo. Balik ronda tayo sa Caloocan. Isang bangkay naman ng lalaki natagpuan at hinihinalang biktima siya ng summary execution. Ronda Report ni Tricia Sapra. Tricia. Igan, isang lalaking hinihinalang biktima nga ng summary execution na natagpuan ng mga tanod sa Kapalaran Housing Barangay 175, Camarin, Caloocan, kaninang 2:00 ng madaling araw. May piring na packing tape ang mga mata nito. Packing tape din ang pinambusal sa bibig ng biktima. May mga bakas din ng tali ang lalaki sa leeg, mga kamay at binti. Tinatayang nasa 30 taong gulang ito at may taas na 5'4". Sa kanyang bewang, Igan, may karaturang nakapatong at may sulat na huwag tularan, ako'y magnanakaw. May mga butas sa noo at dibdib ang biktima ng mga tama umano ng bala ng baril. Ayon sa mga tanod, madalas daw tapunan ng mga biktima ng summary execution ang lugar dahil sa sobrang dilim. Madalas daw hindi naman tagaro ang mga biktima ang kanilang tatagpuan. Isang bala ng di pa malamang kalibre ng baril ang narecover sa lugar ng mga sinop sa crime operatives kanina at wala ring nakitang pagkakakilanlan sa biktima. Patuloy na iniimbestigahan yan ng Caloocan Police. Yan ang aking Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Sapra. Samantala, marami naman nagulat sa kakaibang eksena sa Seattle sa Amerika dahil sa paglitaw ng 4,000 mga zombies. Imagine niyo na lang kung ano yung mga yan na sumalubong sa inyo at biglang lalapit para makitambay o makipagkwentuhan. Ganyan-ganyan nga ang ginawa nila sa mga residente ng Seattle. Pero don't worry dahil people in costumes lang sila at etong at humataw pa to